We insist and we give our petition to release Duterte because he did not receive there's no proper there's no proper jurisdiction, and he did not receive due process. He was illegally taken from the Philippines. They kidnapped him going here in the Netherlands. That is not how you were saying we should follow the rule of law, but the ICC themselves, they're not following the rules to give him due process. Ang titigas ng mga mukha nyo. Sumisigaw kayo ng due process para kay Rodrigo Duterte. Sabihin nyo yan sa mga pinatay ng war on drugs. Buti nga ito si Rodrigo Duterte has been afforded due process. Meron siyang warrant of arrest, inaresto siya, binasahan siya ng sakdal, haharap siya sa korte. Tapos nagkaroon siya ng pagkakataon na patunayan kung siya ay inosente o hindi. Si Kian de los Santos, nagkaroon ba siya ng pagkakataon? Ang problema dyan, mga kotsero, ngayon, merong commotion sa Hague, yung mga DDS, meron silang panawagan, bring home PRRD. Bakit red ribbon? Nagutom tuloy ako, parang gusto tuloy ng cake. Parang gusto ko tuloy ng Black Forest. So, gumagawa sila ngayon ng ingay doon sa Netherlands, sa Hague. And nakakatawa kasi ito yung drama nila sa Hague. Punta na lang po, bakit mo ba? Malaman po bakit kayo nandito? In English po. We are so sad that they bring our president here because he doesn't deserve this. He doesn't deserve to be in jail. He's the best president in the Philippines. Yes. And how do you feel going to jail? We are so sad. We don't want him to be here, to be in jail. We don't want that. So please send him back to the Philippines. Send our president back to the Philippines. Please. Send him back. 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 Bakit may puti dito? Alam nyo na, mga kotsero, ito pa ha, ang dami ko nakikitang content creator na puti. Sinasabi nila, illegal daw yung pag-aresto kay Digong. Mga kano iniisip ko, eto bang mga tao na to minobilize ng China? Kasi di ba may mga influencers ng China? Minobilize kaya to ng China? Or talaga naniniwala sila sa mga sinasabi nila? Either way, kung kapag binayaran sila ng China, well, alam na natin, given na yun. Pero etong kapag hindi na naiintindihan, tulad yan, feeling ko yan si kuya na yan, hindi niya naiintindihan yung ginagawa niya. O baka asawa lang niya yung KOJC. Baka KOJC yung mga tao dyan. Yung lalaking yan, baka hindi lang niya naiintindihan yung ginagawa niya. I'll give him the benefit of the doubt. Tay! Pakita! Tay! Matay ka! Mahal ka namin! We love you! Taga-Davao ko ay Dali! Taga Davao daw siya. Tatay, ikaw, please! We just want to know, how do you feel? How do you feel right now seeing overwhelmed. We are here just to support our previous president. We just want to show that we are as one. You don't believe he committed the crimes? Crimes? I just only know to Duterte is he do his job when he's in the president in 6 years. Everyone. Hindi siya na makapagbigay ng diretsong sagot eh. Tinanong siya, do you think that he did not commit a crime? Sabi nung nag-interview. Sabi nung tong lalaking to? I believe he just did his job. Ang trabaho niya, pumatay ng tao? Hindi yung trabaho yun. Tayo lang nagkasabing trabaho niya yun. You can go out in the street without doubt. You can sleep. And then, yeah, no rapes, no drugs. People are good. And what do you hope is gonna happen now? For now, we are here to support Tatay Digong. No matter what happens, we are here. Okay, in his side. Thank you. Could you give us your name, please? Ricardo. And your surname? Macalele. Macalele. How do you spell that? It's Macalele. M-A-C-A. M-A-C-A-L-E. Why? Ricardo Macalele. Thank you. Thank you so much. Thank you po. Where are you from and where are you affiliated to? Reuters. Reuters. Okay, interview me now. Go. Come on. What is your question? How do you feel right now
from our president. We are enraged because we love President Duterte. He loved the Philippines first, that's why we love him. There is no fairness here. ICC doesn't have any jurisdiction in the Philippines. We are no longer, and we are not part of the International Criminal Court, and the International Criminal Court doesn't have any jurisdiction in the Philippines. We insist and we give our petition to release Duterte because he did not receive there's no proper there's no proper jurisdiction, and he did not receive due process. He was illegally taken from the Philippines. They kidnapped him going here in the Netherlands. That is not how you were saying we should follow the rule of law, but the ICC themselves, they're not following the rules to give him due process. We are crying for due process for President Rodrigo. Ang titigas ng mga mukha nyo. Sumisigaw kayo ng due process para kay Rodrigo Duterte. Sabihin nyo yan sa mga pinatay ng war on drugs. Buti nga ito si Rodrigo Duterte has been afforded due process. Meron siyang warrant of arrest, inaresto siya, binasahan siya ng sakdal, haharap siya sa korte. Tapos nagkaroon siya ng pagkakataon na patunayan kung siya ay inosente o hindi. Si Kian De Los Santos, nagkaroon ba siya ng pagkakataon? Hindi, wala. Yung iba pa mga namatay sa war on drugs. Yung tatay ng barkada ko, nagtitinda lang siya sa sari-sari store. Tinambangan ng 6 na armadong lalaki. 6, riding in tandem. 3 motor yun, bale. Kung inakusahan siya ng drug pusher, ba't di siya inaresto? Ba't hindi dinala sa pulis? Ba't di siya binigyan ng pagkakataon na ipagtanggol yung sarili niya? Anong due process ang pinagsisigaw niyo? Gusto niyo ng due process sa isang tao na nag-utos na patayin ang mga Pilipino? Gusto niyo ng due process sa isang tao na ipinag-utos na kahit walang kasiguraduhan na ang taong yan ay may kasalanan, taong yan ay pusher, taong yan ay addict, taong yan ay drug lord? Patayin niyo na lang. Basta mawala lang yan. Di tayo sure. Huwag na natin i-risk. Patay na lang natin. Magpasiguro na lang tayo. Malay natin, lumabas sa ebidensya, addict siya. Tapos makawala pa. Kalokohan yun. That's a huge pile of crap. Hindi ko tatanggapin yun. Noong una, tinanggap ko yan. Dinuno ko yung doktrina na yan galing sa mga DDX. Not anymore. Hanggang dyan na lang. Hindi na. Hindi ko natatanggapin yun. Last na yan. Nakakairita. Nakaka-trigger yung mga sigawan ng mga mokong na ito. Hindi ko matake. Hindi na kayo nahiya. Itong mga taong to, hindi na kayo nahiya. Hindi na kayo naawa dito sa mga 20,322 na namatay noong 2017 pa lang. Ha? Ito, walang due process to. Confirm to, hindi to fake news. Ha? May accomplishment report talaga. May kopya ako nun eh. Ayan, yan yung accomplishment report. PIDEA ang tsaka NBI. The President's 2017 Key Accomplishments. Ano nakasulat? Accomplishment niya, almost 4,000 ang namatay na drug personalities at 16,000 ang under investigation dahil sa drugs. Pagpatay dahil sa drugs. Real numbers yan. Galing yan sa PIDEA, NBI, tsaka Customs. Swerte kayo, hindi nyo pamilya yan. Yung mga naniniwala pa kay Rodrigo Duterte, ba't hindi nyo siya tanungin? Bakit yung anak mo gumagamit? If it is true. Siguro paaminin muna natin si Kitty. Kitty, amin ka na. Totoo ba nagmamariwana ka o hindi? And if it is true, ito ba mga DDS na to, maniniwala pa rin sa tatay nila, tatay digong nila?